Mga kwento ni Felmo. Kinagabihan nga, matapos nilang makapaghapunan ay may naramdaman na naman na kakaiba si Lolo Dadoy. Malakas ang kutob niyang may kakaibang nilalang sa bakuran ng bahay nila. Ilang minuto munang nagdaan at pinapakiramdaman niya ang paligid doon. At nung hindi na talaga siya makatiis pa pumasok nito sa kanyang silid para ihanda ang sarili. Mukhang mapapasubok na naman ang kakayahan niya pagdating sa pakikipagbakbakan. Pero sa pagkakataong yun ay hindi niya alam kung anong klaseng nilalang nga ba ang makakaharap niya. Habang iniisip niya mga bagay na yon, ay sumagis sa isipan niyang tungkol sa nangyari kay Eliza. Bigla siyang kinutuban sa isiping baka natuntun na ng pamilya ni Rirante ang kinaroroonan ng dalaga. Kung minamalas ka nga naman, wag naman sana, bulong niya sa isipan. Kaagad niya nang inihanda ang sarili. Sa harapan ng maliit na altar ay lumod siya at nag-usal na sana'y gabayan siya at huwag pabayaan sa kung anuman ang kakaharapin niya ng gabing yon. Nagtaas na rin ito ng poder sa katawan at sa bulag nang sa ganoon ay hindi siya mapansin ng kung sino mang nilalang ang nasa labas ng kanilang bakuran. Saktong kakatapos nilang ihanda ang sarili nang nakarinig na siya ng malakas na hunay ng wakwak at sunod-sunod na pagpagaspas. Anak ng aswang talaga, pambihira. Bulalas niya sa pag-aakalang mga masasamang elemento lamang ang makakaharap niya ng gabing yon. Isa pa, sa tanang buhay ay hindi niya pa nasusubukang makipagbakbakan sa mga aswang. Oo, at tinuruan siya ng kanyang ama kung paano makipaglaban at kung ano ang kahinaan ng mga ito at kung ano ang diskarte para matalo ang mga yon. Pero magkaganon pa man ay may pag-aalinlangan ito sa sarili dahil kagaya ng sinabi niya, ni minsan ay hindi niya pa nasubukan na makipaglaban dito. Napabuntong hininga na lamang ito. Paglabas niya nga ng kwarto ay nakita niya ang kanyang ina at kapatid na naroroon sa higaan ni Anisa. Halatang takot ang mga ito, kaya naman sinabihan niya ang tatlong huwag matakot. Dahil kasama naman siya ng mga ito. Para saan pat naging isa siyang albularyo kung hindi niya kayang ipagtanggol ang pamilya niya. Dito lang kayo sa loob ng bahay Huwag niyo ring subukang sumilip sa bintana o lumapit man lang, wika niya. Matapos niyang pagsabihan ng tatlo ay nagmadali na itong maglakad papunta sa pintuan ng kanilang bahay. Pero noong ilang hakbang na lamang at nasa pintuan na ito, ay nakalanghap siya ng napakabahong amoy. Mabilis na tinakpan niya ang ilong at tagaran nang nagmadaling binuksan ang pintuan noon. Pagbukas niya ng pinto, baga itong napaatras ng isang malakas na pagpagaspas ang bumungad sa kanya. Nakita niyang sinlaki ng payong na nakabuka ang pumapagaspas na yon. Paitaas at kawangis na kawangis yun ng pakpak ng isang kabog o kung sa Tagalog pa, paniki. Dalawang aswang ang mabilis na lumipad pa itaas. Susubukan niya pa sanang hablutin ang isa sa mga aswang pero mabilis nang nakalayo ang mga ito. Kaya't ang ginawa niya ay nagpakawala na lamang siya ng orasyong pagpapalipad hangin. Walang hiya, bulalas niya nang makita ang karne na nakasabit sa gilid ng pintuan ng bahay nila at ginagapangan yun ng maraming uod. Pasintabi po sa mga kumakain pero ayon kay Lolo Dadoy, malakas ang kutob niyang ang pamilya ng kasintahan ni Anisa, ang mga aswang na sumugod sa bahay nila at nag-iwan ng karneng nabubulok na. Mabilis niyang kinuha ang karne at inilibing sa bakuran ng bahay nila noon. Langya, kala ko pa naman mapapasabak na ako sa labanan. Inihanda ko pa naman yung sarili ko. Kumbaga sa sundalo, marami na akong armas na dala-dala Tapos ito lang pala yung gagawin ng mga aswang na yun. Mga duwag ang walang iya.
Hindi niya napigilan ang inis na nararamdaman habang ibinabaon ng nabubulok na karne. Bago siya pumasok sa loob ng bahay ay sinigurado niya munang walang aswang sa paligid nun. Baka kasi mamaya, naririyan lang pala sa paligid ang mga hinayupak at nagmamasid-masid lang. Nang masigurong wala nang presensya naman ito sa paligid ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Agaran naman siyang nilapitan ng kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Para hindi na mag-alala pa ang kanyang ina, ay hindi niya na lamang sinabi dito ang totoo. Mga walang hiyang nilalang yun ay. Mukhang napadaan lang at siguro naramdaman nilang puno ng proteksyon ng bahay kaya umalis din kaagad. Pagsisinungaling niya dito. Tanging pagtango lamang ang naging tugon ng kanyang ina. Matapos niya yung sabihin, para hindi na ito magtanong pa ng magtanong. Sinabihan niya na ang kanyang inang magpahinga na dahil hinding-hindi naman nababalik ang mga ito. Huwag na rin itong mag-alala pa dahil sinisigurado niya namang hinding-hindi na muling makalapit sa bakuran nila ang mga nilalang na ito. Nang gabing yun ay hindi makatulog si Lolo Dadoy. Paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan ang tungkol sa biglaang pagsugod ng mga aswang sa bahay nila. Pero noong nilabas niya mga ito para harapin, ay umalis din kaagad na para bang ano kayang gustong iparating ng mga hinayupak na yon? Huwag nila akong tinatakot dahil kahit kailan, hindi ako matatakot sa kanila. Sambit niya. Isa rin sa ipinagtataka niya ay kung paano nakapasok sa loob ng bakuran niya ang mga ito at nakalapit sa pintuan nila nang hindi man lang nasaktan o naalarma sa mga pangontrang ibinaon niya sa bakuran ng bahay nila noon. Anong klaseng aswang kaya yung mga yon? Muling tanong nito. Sa kakaisip niya ay nakaramdam siya ng uhaw kaya naman bumangon ito at lumabas ng kwarto. Nang maglalakad na sana siya papunta sa kusina para kumuha ng tubig noon, nagtaka ito nang makita niya ang dalagang nakatayo sa labas ng pintuan habang nakatitig sa kawalan. Anisa, anong ginagawa mo dyan? Pagtatakang tanong niya at nilapitan ng dalaga. Halika na, isarado mo na yung pintuan at baka mamaya ay may mabangis na hayop pang lumapit sa'yo. Mapano ka pa? Hindi siya kinibo ng dalaga. Sa halip ay nanatili lamang itong nakatayo na parabang may hinihintay. Anisa! Muling tawag niya sa pangalan nito. Mamaya na ako papasok. Sagot ng dalaga. Hindi ka ba natatakot dito? Hindi naman siguro iba sa kaalaman mong ang aswang na sumugod dito sa bahay baka kapamilya ng kasintahan mo, di ba? Baka mamaya bigla na lang magpakita sa'yo ng kasintahan mo sa pilitan kang ibalik sa bahay nila. Sa seryosong boses pa rin ay sinabi ng dalaga kay Lolo na kahit ano pa man ang gawing pagtatago o pag-iwas ay nababatid ng dalagang hindi siya titigilan ni Renante. Kaya naman ang nais ng dalaga ay buong tapan ng harapin ng kasintahang aswang at sabihin ditong tigilan na umano siya. Tinanong ni Lolo Dadoy si Anisa kung sigurado na daw ba ito sa sinasabi. Kung hindi ba ito matatakot kung sakali mang magpakita sa harapan nito ang kasintahang aswang. Hindi pa man nakasagot ang dalaga. Isang malaking ibon ang bumulusok papunta sa labas ng bakuran. Pagkalapag nito ay naging isa yung matandang babae. Buhaghag ang mga buhok nito na sinabayan pa ng namumulang mga matang malalalim. Anisa, iha, sinusundo na kita. Sumama ka na sa akin at hinihintay ka na ng anak ko. Panimulang wika ng matandang babae sa boses nito. Humugot ng malalim na hininga ang dalaga at buong tapang na sinabing tigilan na umano ito. Dahil kahit kailan ay hinding-hindi ito sasama. At ayaw na nitong makita si Renante. Mahal na mahal ka ng anak ko, Anisa. Nakahanda akong patawarin ka sa ginawa mo sa asawa ko, alang-alang sa anak ko. Kaya wag nang matigas ang ulo mo at pumarito ka na't sumama ka na sa akin pabalik sa bahay. Huwag mong hintayin kailangang idaan pa sa taas ang lahat. May uwi lang kita sa bahay.
Galit na wika ng matandang nanlilisik ang mga mata nun. Rinig na rinig ni Lolo Dadoy ang pagkikiskisan ng mga ngipin ng matandang aswang. Halatang nagpipigil lamang itong sumugod. Sa bawat pagbugarin ng hininga ng matanda, ay may kasama yung nakakatakot na boses na parabang nanggagaling pa sa ilalim ng lupa. Sa bagay, ayon pa kay Lolo Dadoy, kahit na maglupasay pa man ang aswang sa labas ng bakuran nila, ay hindi na yun makakapasok pa at makakalapit sa dalaga. Dahil noong matapos niyang ilibing ang nabubulok na karne, nagdagdag siyang maglagay ng mga pangontra ng aswang sa bakuran. Kaya kahit anong gawin ng nilalang na ito ay hindi ito makakalapit sa mismong kinatatayuan ng dalagang yon. Tanda, narinig mo naman ang sinabi ni Anissa, di ba? Hindi siya sasama sa iyo, kaya tigilan mo na siya. Sabat ni Lolo. Tumingin sa kanya ang matanda at pinanlisikan siya ng mga mata. At sinabihang huwag siyang manghialam upang sa ganon ay hindi siya madadamay pati na ang pamilya nito. Mukhang hindi mo yata ako kilala, tanda. Hindi ako matatakotin dyan sa mga pagbabanta mo. Kaya kung maaari lang, hanggat nasa tamang pag-iisip ako, umalis ka na at baka hindi ka na makakauwi pang buhay sa pamilya mo. Masyado kang mayabang, iho. Baka nakakalimutan mong isa ka lang baguhan sa larangan ng pagiging albularyo. Kaya't walang-wala yang ipinagyayabang mong kakayahan. Garalgal na wika ng matanda. At muling binalingan ng dalaga at sinabihang sumama na ito at huwag nang mag-inarte pa. Mariin namang tumanggi ang dalaga at paulit-ulit na sinabi sa matandang hinding-hindi siya sasama anuman ang mangyari. Ang buong akala ni Lolo Dadoy ng mga oras na yon ay magpapang-abot silang dalawa ng matandang aswang. Wala kasing tigil sa pagbabanta ang nilalang at parang batang tinatakot siya. Pinipigilan niya lamang ang kanyang sarili nun. Pero ganun pa man ay hindi nagpakita ng pagkasindak si Lolo Dadoy. Bawat pagbabantang ibinabato sa kanya ng matandang aswang ay ipinapakita niya ritong baliwala lamang yon. Hinding-hindi siya nito masisindak kahit buong angkan pa nito ang susugod sa bahay nila. Nasa poder ko na si Anissa kaya pag-aari ko na siya. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin na parang laruang ipinahiram lang, tanda. Wika ni Lolo Dadoy na labis namang ikinabigla ng dalaga noon. Tumingin pa sa kanya si Anissa at puno ng pagtataka. Sa isip-isip niya, magpapaliwanag na lamang siya mamaya sa dalaga. Ang mahalaga sa ngayon ay mapaalis niya na ang pesting matandang aswang bago pa man magising ang kanyang ina't makita ito. Ano pa yung ginagawa mo, tanda? Umalis ka na bago pa kita lapitan dyan at hambalusin ang buntot ng pagi. Ngumisi ng malademonyo ang matanda bago ito tahimik na naglakad palayo. Pero bago ito tuluyang makalayo, isang pagbabantang tingin ang ipinukol nito kay Lolo Dadoy. Pagpasok nila sa loob ng bahay, saka pa lamang nakahinga ng maluwag si Lolo. Kala ko mapapalaban na talaga ako. Bulong niya sa sarili at humugot na malalim na hininga. Tiningnan siya ni Anissa at tinanong kung ano ang sinasabi niya. Sunod-sunod siyang umiling at nagwikang wala. Siya nga pala, Anissa. Pasensya ka na kanina tungkol dun sa sinabi ko sa matanda. Wala na talaga akong ibang maisip na paraan para maitaboy eh. Kaya ako nasabi yung mga bagay na hindi naman dapat. Wala yun. Nakuha ko naman kung bakit mo nasabi yun sa ina ni Renante. Maraming salamat nga pala sa ginawa mo. Pasensya ka na rin kung pati kayo nadamay sa problema ko. Ang dalaga naman ang humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa problemang dinala nito sa bahay ni Lolo Dadoy. Sinabi pa ng dalaga sa kanya na ngayong nalaman na ng pamilya ni Renante kung saan ang dalaga naroroon. Tiyak na hindi natitigil ang pamilya nito hanggat hindi makuha at maibalik ang dalaga sa pamamahay ng mga aswang. Malaking problema to, Dadoy. Ano kaya kung umalis na lang ako para hindi na kayo madamay? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng umalis dito sa bahay hanggat hindi ko pa naalis yung pagyayanggaw na ginawa ng ina ng kasintahan mo. Pero
Pero kasi tiyak ako madadamay kayo eh. Paano na yung ina mo at ang kapatid mo oras na sumugod dito sa bahay yung pamilya ni Renante? Ano naman kung susugod dito yung pamilya ng mga aswang? Hindi ako natatakot. Nakahanda ako sa lahat ng pwedeng mangyari at kayang-kaya kong protektahan yung pamilya ko. Kaya ng pagprotekta nun ng aking ama. Pero sa totoo lang, Sir Seth, ayon kay Lolo Dadoy, sa likod ng katapangang ipinapakita niya sa harapan ng dalaga, ay may nakatagong takot na nararamdaman at pag-aalangan yon. Hindi niya kasi alam kung paano kakalabanin ng mga aswang kung sakali mang sumugod ang mga ito. Sige na, matulog ka na, Anisa. Bukas nang simula ng gamutang gagawin natin. Dapat makapag-ipon ka ng lakas nang sa ganun makaya ng katawan mo at malabanan ng nilalang na nasa loob ng sikmura mo. Sabi niya sa dalaga. Kinabukasan nga ay maaga pa lang. Nasa bahay na nila ang ninong niya. May dala itong halamang gamot at iba pang mga kagamitan na maaari nilang magamit sa gagawing panggagamot. Habang nagkakape sila ng umagang yon, ay isa-isang sinabi ng kanyang ninong Berhilyo ang tungkol sa proseso kung paano nila gagamutin ang dalaga. Seryosong pinapakinggan ni Lolo Dadoy ang mga sinasabi ng kanyang ninong at tinatandaan ang bawat kataga. Noong sinimulan na nila ang panggagamot, aaminin umano ni Lolo Dadoy na talagang nahirapan siya. Sa lahat ng ginamot niya ay tanging kay Anisa lamang siya nahirapan. May pag-aalinlangan pa siya nung nasa kaligtaan na sila ng panggagamot. Nasaksihan kasi ng mga mata niya kung paanong nahirapan ang dalaga. Halos sumuko na ito at nakikiusap na kitilan na lamang umano ito ng buhay. Dahil hindi na raw nito kaya pa ang paghihirap na dinaranas. Matindi ang pagkapit ng binhi sa katawan ng dalaga noon kung kaya't maging ang kanyang ninong ay tila nawalan na rin ng pag-asa para maalis ito. Magpahinga na muna tayo. Kailangan makapag-ipon muli ng lakas ni Anisa para sa susunod na ritual na gagawin natin. Sambit ni Mang Berhilyo. Lumabas na muna sila ng silid para makalanghap ng sariwang hangin at makapag-isip kung ano ang susunod na gagawin nilang hakbang. Nung, may naisip na po ba kayong paraan para mabilis na maalis yung bini sa katawan ni Anisa? Umiling si Mang Berhilyo at sinabing wala pa. Alam mo, iho, tatapatin na kita ha. Kakaibang pangyayanggaw na ginawa ng aswang sa dalagang tinulungan mo. Sabihin mo nga sa akin, saan mo ba talaga nakita ang dalagang yon? Mukhang gusto talaga ng aswang na humawa sa kanya maging parte siya ng aswang na humawa eh. Kumbaga maging parte ng angkan o pamilya nila. Dahil sa may tiwala naman si Lolo Dadoy sa matalik na kaibigan ng namaalam niyang ama, ipinagtapat niya ang lahat-lahat tungkol sa kung papaanong nayanggaw ang dalaga. Matapos niyang magkwento ay umiling-iling si Mang Berhilyo at napapalatak. Nako, delikado ang ginawa mong pagtulong sa dalagang yon, anak. Alam mo kasi, pag-aari na ito ng isang aswang at natitiyak ko, hinding-hindi titigil ang lalaking yon hanggat hindi niya nakukuha sa kamay mo ang dalaga. Pero kasi nung hindi kaya ng konsensya kung hayaan na lang ang dalagang yun na mapahamak sa kamay ng mga aswang na yun. Tiningnan siya ng makahulugan ni Mang Berhilyo. Ako nga'y tapatin mong bata ka. May pagtingin ka ba doon sa dalagang yon? Ninong naman, anong klaseng tanong ba yung pinagsasasabi mo? Di bali na. Huwag mo nang sagutin ang tanong ko. Kahit naman kasi hindi mo sagutin alam ko naman na. Kilala kita simulat sa pool. Alam na alam ko ang pag-uugali mo. Nakaramdam ng hiya si Lolo Dadoy matapos niyang marinig ang sinabi ng kanyang ninong. Na mga sandaling yon ay napapaisip na rin siya kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya sa dalaga. Oo, aaminin niyang sa unang tingin niya pa lang sa dalaga ay nakaramdam ito ng awa. Pero sa loob ng ilang oras na magkasama sila sa iisang bubong at nakausap niya at nalaman ang totoong dahilan kung bakit nayanggaw ang dalaga noon. Bukod sa awa ay may kung ano pa siyang kakaibang nararamdaman para dito. Hindi niya lang mabatid kung ano. Masaya siya at panatag sa tuwing nakakausap at nakikita ang dalaga.
Tinapik siya ni Mang Virgilio at nginitian. Matapos nila makapagpahinga ay bumalik na sila sa ginagawang gamutan. Muli ay dumaan na naman sila sa matinding proseso. Pero ganun pa man ay hindi sumuko si Lolo Dadoy. Malakas ang paniniwala niyang malalagpasan ni Anisa ang gamutang nagaganap. Hanggang sa hindi kalaunan ay sumuka na ng sumuka ang dalaga at nailuwanan nito ang isang kulay itim na malagkit. May hahalin tulad sa isang maliit na ibong malapit ng magkaroon ng mga balahibo ang bagay na naisuka ng dalaga. Mabilis na dinampot ni Mang Virgilio gamit ang itim na panyong may mga nakaukit na latin ang binhing inilabas ng katawan ni Anisa. Sinelyuhan ng orasyon matapos mailagay sa babasaging garapon bago inilibing sa likuran ng bahay. "Maswerte ka, iha! Tagumpay naming naalis yung binhi na isinalin sa'yo. Kailangan mong magpahinga para makapag-ipon ka ulit ng lakas, ha?" Wika ni Mang Virgilio matapos niyang isuot ang kwintas ng San Benito sa leeg ng dalaga. Pinayuhan ni Mang Virgilio ang dalagang huwag niyang huhubarin ang kwintas ng San Benito dahil yun ang magiging proteksyon niya laban sa mga aswang at iba pang mga masasamang elemento. "Hanggat suot mo ang kwintas na binigay ko kailanman na hindi ka malalapitan ng mga animal na gustong humawa sa iyo ng pagiging aswang." Dagdag pang tura ni Mang Virgilio noon. "Lubos po ako nagpapasalamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, baka napano na po ako." Nang makatulog na ang dalaga ay seryosong kinausap ni Mang Virgilio ang inaanak niya. Tinanong niya si Lolo Dadoy kung ano ang gagawing hakbang ngayong natapos ng magamot ang dalaga. "Personal ko siyang ihatid sa bahay ng pamilya niya. Ipapaliwanag ko po ang lahat sa mga magulang niya kung ano ang nangyari sa anak nila. Sigurado ako nag-aalala na yung pamilya ni Anisa dahil ilang araw nang hindi nakauwi yung dalaga." Sumang-ayon si Mang Virgilio sa sinabi ni Lolo Dadoy. Pero maliban doon ay may sinabi ito na lubos niyang ikinabahala. "Maganda tayo. Malakas ang kutob kong anumang sandali ay susugod ng pamilyang Yumanggaw sa dalaga. Mas mainam nang nakapaghanda na tayo bago pa man sila sumugod kaysa masorpresa." Pinayuhan sila ni Mang Virgilio na hanggat maaari ay huwag na munang lumabas ng bahay ang kanyang ina't kapatid. Mahirap na at baka gumante ang mga nilalang na yon. Dukutin ng dalawa. Nang araw ngang yun ay wala na silang sinayang pang oras. Kaagad na naghanda sila ng mga pangontra at armas laban sa aswang. Habang inihahanda nila ang mga bagay na yon, ay nagsuwestyon si Mang Virgilio sa kanya. "Ano kaya kung tayo na lang yung sumorpresa sa pamilyang yun, no? Sugurin natin sa tirahan nila para matapos na yung problemang kinakaharap mo. Alam mo, Doy, naisip ko lang kung hihintay nating sumugod dito sa bahay niyo yung mga yun at gustong kunin si Anisa, may basihan na madadamay ang anak at kapatid mo kung sakali man." Sandaling huminto sa ginagawa si Lolo Dadoy. Napapaisip siyang may punto ang kanyang ninong. Tama ito sa sinasabi. Alang-alang sa kaligtasan ng pamilya niya ay gagawin niya ang lahat. Isa pa, naroroon na siya sa sitwasyong kinasasadlakan niya. Wala nang atrasan pa. "Huwag ka mag-alala, iho. Ano man ang mangyari ay hindi kita hahayaang mapahamak. May mga bagay akong ipinangako sa ama mo at hindi ko yun sisirain hanggat sa huling hininga ko." Matalinghagang wika pa ng kanyang ninong Virgilio. "Nako, kayong dalawa talaga. Ano na naman yung pinag-uusapan ninyo at mukhang seryoso kayo, ha?" Untag na tanong ng kanyang inanon. Wala po, Inay. May napagkwentuhan lang kami ni Ninong." "Ganun ba? Siya nakahanda ng pagkain. Hindi kayo nakapagtanghalian kanina dahil abala kayo sa gamutang ginagawa kaya ipinagluto ko na kayo." "Sige po, Nay. Susunod na po kami sa pagkainan." "Ano? Payag ka na ba sa suwestyon ko?" Tanong ni Mang Virgilio nang bumalik na ang ina ni Lolo Dadoy sa kusina. "Alam ko ang bahay ng sinasabi mong pamilya ng mga aswang. Minsan na naming nakalaban yun ng ama mo. Ang akala ko hindi na nang bibiktima pa yung mga animal na yon."
Dagdag pang sabi ng kanyang ninong, noong huling makalaban nila ang isa sa pamilyang tinutukoy ni Lolo Dadoy at kamuntikan na yung mapatay, ay todo ang pagmamakaawa ng pamilyang yon na huwag tuluyan ang aswang na nakahandusay sa lupa. Nangako rin ang mga yung hindi na uulitin pang ginagawang pambibiktim at magbabagong buhay na. Sumang-ayon siya sa suwestyon ng kanyang ninong. Malaki ang tiwala niya dito at alam niyang kayang-kaya nilang supuin ang pamilya ng mga yon. Pagpatak ng dilim ay nakahanda ng lahat ng mga kagamitang gagamitin nila laban dito. Bago sila umalis ay binili na nila maigi ang kanyang ina at kapatid na kahit anuman ang mangyari, huwag na huwag bubuksan ang pintuan oras na may kumatok o tumawad man sa pangalan nila. Huwag ding palabasin ng bahay si Anisa o kahit na dumungaw o lumapit man lamang sa bintana. Dahil baka mamaya habang nakikipagsagupa na sila sa mga angkan ng mga aswang, ay bigla namang may sumalisi. Oo na, alam ko na yung gagawin. Hindi na ako bata kaya't huwag mo nang ulit-ulitin pa yung mga sinasabi mo. Sige po, Nay. Alis na ko kami ni Ninong. Tumango ang kanyang ina at sinabihan sila mag-iingat at umuwing kumpleto ang katawan. Walang labis, walang kulang. Bago siya tuluyang lumabas ng bahay, sandali niya pang sinipat ang silid na pinagpapahingahan ni Anisa. Nais niya sana itong makita bago siya pumunta sa pamilyang sumalbahe dito pero naisip niyang wag na lang. Mas mainam nang maipaghiganti niya muna ang dalaga sa pamilya ng kasintahan nitong aswang bago niya ito kausapin. Agaran nang tinunton nila ang tirahan ng mga ito. Tahimik lamang na nakasunod si Lolo Dadoy kay Mang Virgilio. At makaraan ng mahabang oras ng lakaran sa liblib na lugar, ay natunton na nila ang tirahan ng mga aswang. Narito na tayo, Doy. Ihanda mo ng sarili mo. Tumango si Lolo Dadoy at pabulong na sumagot na kanina pa siya handa. Para silang mga magnanakaw sa ipinapakitang galaw. Kahit na may sabulag na silang inusal sa katawan, ay marahan at ingat na pa rin sila sa ginagawa nun. Kahit madilim ang kapaligiran ay sanay na ang mata ni Lolo Dadoy. Bata pa lamang siya ay tinuruan at sinanay na siya ng kanyang ama. Nang sa gayon ay hindi ito mangangapa oras na may mga kagibitang mangyayari, gaya na lamang ng mga biglaang pakikipagbaka sa mga masasamang nilalang sa kalagitnaan ng dilim. Nang tuluyan na nga silang makapasok sa bakuran, ay nakita niyang lumabas ang matandang babaeng nilalang na sumugod sa bahay nila nung nakaraang gabi. Naglakad ito papunta sa likuran. Mabilis na nila yung sinundan at inalam kung ano ang gagawin. Nang nasa likuran na ang matanda ay mabilis yung sumalampak sa lupa at walang tigil na nagpunas ng langis habang may binubulong-bulong sa sarili. Maya-maya pa ay umuko ang matanda at para bang pusang mabilis na nagkutkot sa lupa. Pero ang mas ikinabigla ni Lolo Dadoy ay noong makita niyang sunod-sunod na isinubo ng matanda ang lupa sa bunganga nito, kasabay ng pag-ungol na para bang nasasarapan sa kinakain niya. Anong klaseng aswang yan? Bakit kumakain ng lupa? Tanong ni Lolo Dadoy sa mahinang boses noon. Pero sa kamalas-malasan, sa hindi sinasadya ay napatras si Lolo Dadoy at may natapakan siyang maliit na sanga na naging dahilan kung bakit mabilis na lumingon sa gawin nila ang matandang aswang at nakaangil. Kumamalasin nga naman oh. Bingo na! Wala na, nakita na tayo! Wika ni Mang Virgilio at tinapik siya sa balikat nun. Sumenyas si Mang Virgilio sa kanyang lumabas na sila sa pinagkublihan at tapusin ang dapat tapusin. Mariing hinawakan ni Lolo Dadoy ang tabak na may nakaukit pang mga letrang Latin. Minana niya pa yun mula sa kanyang ama at sa pagkakaalam niya ay yun ang ginagamit nito sa tuwing may kinakalaban nitong aswang. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Lolo Dadoy. Agaran niya nang nilapitan ng aswang at walang pag-aalinlangang hinataw ng taga. 3 sunod-sunod na taga lang ang ginawa niya. Naglulupasay na kaagad ang nilalang habang nakahandusay sa lupa noon.
Narinig naman ng iba pang nilalang sa loob ng bahay ang ginawang pag-atungal ng matandang aswang bago ito binawian ng buhay. Nakita ni Lolo Dadoy ang kanya-kanyang pagpulasa ng mga ito. Mabilisan silang sinugod at pinagkakalmot ng matatalas na kuko. Mabilis pa sa kidlat na iniiwasan ni Lolo Dadoy ang lahat ng pagtatangkang kalmot na ginagawa ng mga yon. Sa bawat pagtatangkang ginagawa ng mga aswang, ay siya rin namang paghataw ng itak. Kaya naman walang kahirap-hirap na natatamaan niya mga ito. Matapos maitumba ang isa, ay ang iba naman ang hinarap niya. Ganon din ang ginagawa ng ninong niyang si Mang Virgilio. Nakikipagsabayan sila sa likse at lakas na ipinapakita ng mga kalaban. At noong nakaharap na ni Lolo Dadoy ang kasintahan ng dalaga, talagang nag-init ang kanyang ulo't kumulo na ng tuluyan ng dugo niya. Lahat ng galit at init ng ulong nararamdaman niya ay ibinuhos niya sa aswang na si Renante. Galit na galit siya dahil nagawa ng Renanteng yon na ipahamak ang dalaga. At dahil sa kabaliwan nito na maangkin ang dalagang yon at hindi na makuha pa ng iba, pinahawaan ito sa kanyang ina. Walang tigil sa pagmumura si Lolo Dadoy habang sunod-sunod na pinagtatataga ang aswang. Maswerte sila na tila ba hindi nakahanda ang mga ito. Wala siyang pakialam kahit na halos mapuno na ng kalmot ang katawan niya. Ang mahalaga lamang sa kanya ng mga panahong ito ay mapatay niya si Renante para wala ng iba pang mga inosenteng kadalagahan ang mabiktima nito. Hindi kalaunan ay tagumpay na napatay niya ang aswang. Hinarap niya naman ang iba pa hanggang sa tuluyan na nilang naubos patay ng angkan nito. Halika, tulungan mo ako, Doy. Buhati mong ibang aswang at ipasok mo sa loob ng bahay. Kailangan nating sunugin ang bahay kasama yung bangkay ng mga yan para isipin ng mga taong namatay sa sunog ang pamilya. Sinunod niya ang utos ni Mang Virgilio. At nung nagliliyab na ang bahay ng mga ito, kasama ang mga bangkay, ay umalis na sila sa lugar bago pa man may makapansin. Pag-uwi nila sa bahay ay masayang ibinalita nila ang mga nangyari sa pamilyang nasa liblib na lugar. Kita naman sa mukha ni Anisa ang sayang nararamdaman. Dahil sa wakas ay tuluyan na siyang makalaya at walang takot na mararamdaman dahil wala na ang kasintahan niyang aswang at ang pamilya nito. Tinupad ni Lolo Dadoy ang pangako niya sa dalaga. Hinatid niya ang dalaga sa pamilya nito. Ipinaliwanag ang lahat ng mga nangyari. Ang hindi lang namin maintindihan at medyo malabo dito sa kwento ni Lolo Dadoy, Sir Seth, ay ang tinutukoy niya bang Lola Anisa ay ang kanyang asawa. Ayaw niyang aminin at ayaw niya nang ikwento pa kung ano ang nangyari pagkatapos nun. Hanggang dito na lamang po, Sir Seth. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong ibinahagi sa amin ni Lolo Dadoy.